Yo, kumusta kayong lahat? Matagal rin tayong hindi nakapag-upload, ano? Ah, Siguro mga isang taon na, mahigit. So ngayon, nag-upload ako ngayon sa share ko sa inyo yung mga common mistakes dito pagdating sa New Zealand sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi naman lahat na, ano, pero ito yung pinaka ang itatopic natin ngayon, yung mga pinaka-common lang. Unang mistake nila, yung ano talaga, yung common mistake na number one is yung kukuha ng sasakyan na di na aayon sa needs nila. Like kung nasa city ka lang, tapos yung trabaho mo nasa city, yung iba kasi kumukuha na agad ng sasakyan. Tapos pag kukuha ka ng sasakyan, syempre magbabayad ka ng magbabayad ka ng insurance, tsaka weekly kung hulugan, weekly. Tapos kung nasa city ka pa, magbabayad ka pa ng parking, like nung nangyari sa akin dati. Pero kung need mo talaga, kailangan mo talaga ng sasakyan kasi necessary talaga dito, lalo na hindi ganun ka yung transportation na well sa sa city naman ayos naman, may bus naman sila, may mga bus transit. Pero kung lalabas ka ng city, wala silang masyadong doon, wala silang masyadong bus. Tsaka kung may pang cash kayo, kung sakaling may pang cash, mas ma-advise ko na i-cash nyo lang yung sasakyan. Makakahanap kayo sa marketplace ng medyo mura, like nasa lang $4,000 New Zealand dollars or 5,000. Okay na yun kaysa kumuha kayo, mangutang kayo ng sasakyan. Tapos pangalawang mistakes, ito yung bisyo, like inom, alak. Kahit isang can $5 lang yan, pero malaki na rin yun. Magkano na yung $5 sa atin? Magkano ba? Malaki-laki rin. Kung i-convert natin sa sa Japan, nasa din siya, mga kulang-kulang yun yakuen, or mahigit pa guyakuin. Ewan ko lang kung magkano palitan ngayon, kung hindi mo makokontrol yung mo dito. Kasi dito is ang sahod dito is weekly. Kaya syempre weekly rin yung mga bayarin mo, like bills, like bahay mo, yung mga insurance mo, health insurance, sasakyan kung may sasakyan ka, weekly ang mo. Kaya moderation lang sa sa vices natin. Tsaka ito, pangatlo, utang. Dito napakadaling umutang. Kung ga-apply ka ng utang, madali ka lang ma-approve as long as as long as pasok ka sa nila, sa yung mga requirements, like may employer ka, yung pasok yung sahod mo, dali ka lang ng utang dito. Pero ang utang kasi dito is may option naman, mga long term, may 3 years, 2 years, depende sa validity ng visa mo. Kaya dahan-dahan lang din sa pag-uutang. Hindi naman masamang mangutang, pero din kasi yan din ang nakikita kong ng mga kasama natin dito, nahihirapan sila dahil sa weekly nga yung weekly nga yung bayarin nila sa utang. Pero kung may may goal kayo, like business, like pagpapatayo ng bahay, go lang. Pero kung wala kayong kung walang mapapatunguhan, hindi ko ma-advise na mabigat talaga, lalo na mahina yung pasok. Kasi ngayon
ano talaga yung pasok ngayon dito, mahina. Kasi nasa ano pa rin recession pa rin ang New Zealand. To, pang-apat, panghuli. Ano, yung pagbabakasyon sa ano, yung hindi pinagplanuhang bakasyon, yun. Kasi ang ticket dito is nagre-range siya sa ano 1,200 hanggang 1,700 pag ano lang regular ano lang. Regular months lang. Pero pag may ano, halimbawa may okasyon like December, pumapatak din siya to hanggang ano, mga 2,000 above na siya. 2,000 above, nasa 70k yun. 2,000 is nasa 70k halos. Lalo na pag ano. Pero pag patak talaga ng like malapit na yung Pasko, doon na aabot, mag-aano na ng ticket. Kaya mabigat din talaga. Hindi lang ticket yon, may kailangan din natin ng ano, ng syempre kailangan natin ng panggastos doon sa pag-uwi natin kasi may mga pamilya tayo doon na alam mo na, OFW tayo ang taya. Kaya ano lang talaga, kung baga pagdating nyo dito, ano lang, moderation lang din sa ano din, sa paggastos. Tsaka makiramdam kayo, magtanong kayo sa ano kung ano bang dapat gawin. Kung may nag-offer sa inyo na ano, tutulungan kayong kumuha ng sasakyan, most of them, ang habol lang talaga nila is yung komisyon. Kasi pag may nadala silang tao na kukuha ng sasakyan, may komisyon yan sila, may $500 yung yan. Kaya porsigido silang ano talaga, porsigido silang makakuha ng ano, ng kliyente. Kasi may mga ano din may komisyon sila. Yun lang mga pre, good luck sa ating lahat sa gusto mag-apply sa Japan, dito sa New Zealand na galing Japan. Ano lang po, mag-browse lang po kayo sa mga ano, sa trademe.co.nz, Seek, at sa mga iba pong ano, mga job hunting sites na ano. Dapat po ano, magbasa po kayo ng ano, mga requirements. Sa mga previous videos ko po na topic na natin yung ano mga ano requirements na kailangan nila. Yun lang po, ingat po lahat. God bless.